Ang simple lang ng simula namin, walang dramatic first meeting, walang big moment. Nagsimula lang kami bilang dalawang reviewee na parehong puyat, kabado at takot bumagsak. Nung first day ng review, late ako ng konti dahil sa traffic. Pagpasok ko sa room, halos puno na lahat. Iyong bakanting seat na lang nasa third row, katabi ng isang guy na mukhang sobrang organized. Hindi kami nag-usap agad, pero during break, nahulog ko iyong handouts ko. Tinulungan niya akong pulutin. Tapos sabi niya, mukhang pareho tayong lutang. Doon nagsimula. After that, parang natural na naging seatmates kami lagi. Hindi naman namin pinag-usapan. Pareho lang kaming maaga pumapasok para makuha ulit iyong same seats. Sa umpisa, practical lang usapan namin. May copy ka ng slide? Anong sagot mo sa practice item? Pwede pahiram ng pen. Normal review center things. Walang landi. Walang pa-cute. Dalawang tao lang na gusto pumasa. Unti-unti, nagkaroon kami ng maliit na routine. Kapag maaga kami pareho, bibili kami ng coffee o pandesal bago pumasok. During lunch, kakain sa pinakamurang pwedeng kainan sa baba. After class, minsan magre-review pa sa lobby o sa coffee shop sa tapat. Hindi naman araw-araw pero naging normal na sa akin na hanapin siya sa room at i-check kung dumating na ba siya. Ang totoo, hindi ko siya agad tiningnan in a romantic way. Siguro dahil pareho kaming nasa survival mode. When you're reviewing for boards, ang utak mo umiikot lang sa scores, concepts at fear of failure. Wala kang energy para mag-romanticize ng kahit ano. Pero doon ko rin napansin na iba siya. Tahimik siya pero observant. Kapag may na-miss ako sa lecture, sinusulat niya sa handout ko iyong important points. Kapag nalilito ako, ine-explain niya ng simple. Hindi siya showy. Hindi rin siya yung tipo na gustong mapansin. Consistent lang. Naalala ko may diagnostic exam kami noon at sobrang baba ng score ko. Alam ko namang hindi ako pinakamagaling sa room. Pero iba pala iyong tama kapag nakita mo sa papel na parang kulang pa rin lahat ng effort mo. Umuwi akong tahimik. Umiyak ako sa banyo para hindi mahalata sa bahay. Kinabukasan, pumasok pa rin ako pero lutang na lutang. Siya iyong unang nakapansin. Hindi siya nangulit ng okay ka lang. Inabot lang niya sa akin iyong extra bottled water niya at sinabi, bawi tayo today. Isang exam lang yon. Maliit na line lang yon. Pero tumatak sa akin. Hindi bawi ka. Bawi tayo. Hindi niya ako kinausap na parang problema na kailangan ayusin. Parang kasama ko lang siya sa hirap kahit magkaiba naman ang scores at magkaiba ang pressure namin. Mula noon, mas naging intentional kami sa pagtutulungan. Kapag may topic na malakas ako, tinuturuan ko siya. Kapag may topic na forte niya, siya naman ang nagtatanong sa akin. Gumawa pa kami ng sarili naming system sa pagre-review. Hindi kami parehong magaling sa lahat at hindi rin kami parehong okay all the time. Pero may balance. Kapag ako magulo, siya ang structured. Kapag siyang na-overwhelm, ako ang nagle-remind na one topic at a time lang. May isang gabi na malakas ang ulan at halos cancelled na ang session. Naiwan kami sa building kasama ng ibang reviewees para mag-self-study. Nandoon kami sa hallway, basang-basa ang sapatos, nakalatag ang handout sa sahig, parehong pagod. Doon niya first time na ikwento ng mas buo kung bakit sobrang bigat sa kanya ng exam na yon. Hindi lang dahil gusto niyang pumasa. Kailangan niya. May family pressure, may expectations, may mga taong umaasa sa kanya. Nung turn ko naman magsalita, sinabi ko sa kanya na ang kinakatakot ko hindi lang bumagsak. Mas kinakatakot ko yung baka may mapatunayan akong masama tungkol sa sarili ko. Na baka tama yung mga iniisip ko kapag nagda-doubt ako sa sarili ko. Hindi ko iyon sinabi kahit kanino noon. Tahimik lang siya sandali. Tapos sabi niya,
Hindi ko alam ang result natin, pero alam ko na hindi ka tamad at hindi ka bobo. Simple lang. Pero sobrang laking bagay sa akin noong time na iyon. Hindi lang ako ang may bad days. May phase din na siya naman ang halos mawalan ng gana. Present siya physically, pero halata mong pagod na pagod siya mentally. One time, habang break, sinabi niya sa akin na naiisip niyang baka wag na muna tumuloy sa exam kasi hindi siya makapag-focus ng maayos. Wala rin akong magic words noon. Hindi ko pwedeng sabihin kaya mo yan na parang automatic magiging okay lahat. So, sinabi ko na lang kung ano ang totoo. Sabi ko, kung kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka. Kung kailangan mo ng kasama sa backlog mo, sasamahan kita. Pero huwag kang mag-decide habang pagod ka. Kinabukasan, nag-message siya sa akin ng picture ng checklist niya. Sa taas nakasulat, one topic at a time. Natawa ko kasi alam kong iyon na ang paraan namin para sabihin hindi man okay ngayon, gagalaw pa rin tayo. Habang papalapit ang boards, mas lalo kaming naging close. Hindi sa sweet na obvious, mas more on steady. Kapag mauuna siyang dumating, hawak niya na yung seat ko. Kapag ako ang nauna, kukuhaan ko siya ng extra handout. Kapag mahaba pila sa photocopyhan, isa sa amin ang pipila habang iyong isa nagre-review. We were not saving each other. We were just making the hard days easier to survive. May isang araw na sobrang pagod ko na, wala nang pumapasok sa utak ko during lecture. Pag break, pumunta ako sa CR at umiyak ng tahimik. Paglabas ko, nandoon siya sa may pinto, hindi nakatitig ng diretso sa akin, parang ayaw niya akong ma-conscious. Inabot niya sa akin ng candy at sabi niya, hindi mo kailangan maging okay agad. Balik lang tayo pag kaya na. Doon ko yata unang naisip na iba na ito. Hindi dahil sa isang grand moment, kundi dahil safe ako sa kanya. Yung safe na pwede kang mapagod, pwedeng hindi ka impressive, pwedeng hindi mo alam ang sagot, at hindi ka huhusgahan. Noong exam week na, pareho na kaming halos hindi makakain ng maayos. Iyong mga simpleng tanong, biglang may bigat. Nadala mo permit mo? Anong oras ka aalis? Naka-ready na pencils mo? Pero ang totoo, ang gusto naming itanong sa isa't isa ay, kaya ba natin? Nung first day ng exam, nagkita kami sa labas ng testing site. Ang daming tao, ang daming ingay, ang daming kaba. Pero nung nakita ko siya, parang may maliit na bahagi ng araw na naging manageable. Hindi kami nag-last minute review. Tumayo lang kami sa gilid at nag-remind sa isa't isa ng basics. Kumain, huminga, basahin mabuti, huwag magpanik. Bago kami pumasok, sabi niya, see you mamaya. Hindi good luck lang. See you mamaya. Sobrang simple pero parang paalala na matapos man ang araw na iyon ng maayos o hindi, may babalikan akong isang taong nakakaintindi. Pagkatapos ng exam, hindi kami nag-usap ng mahaba tungkol sa mga sagot. Pareho kaming pagod. Naglakad lang kami, kumain sa murang kape, at umuwi. Yung waiting period sa results, ang isa sa pinakamahirap. Tapos na yung exam, pero hindi pa tapos ang kaba. Mas madalas kaming mag-message nun kaysa magkita. Minsan, random check-in lang. Minsan, memes. Minsan, kumain ka na ba? Minsan, huwag ka muna mag-overthink tonight. May isang madaling araw na nagising ako dahil nanaginip akong bumagsak ako. Ayoko sanang mag-message kasi alanganing oras. Pagtingin ko sa phone, may message siya na sent a few minutes earlier. Hindi ako matulog. Sana okay ka. Hindi ko ma-explain bakit sobrang natouch ako doon. Siguro dahil ganun siya palagi. Hindi loud, pero present. Nung lumabas ang results,
nasa bahay ako at nanginginig. Siya rin. Halos hindi ko ma-type ng maayos ang pangalan ko sa sobrang kaba. Tapos bigla siyang tumawag. Pagsagot ko, umiiyak na siya. Ang sabi niya agad, licensed ka. Hindi ko agad na process. Akala ko mali lang basa niya. Tapos, sinabi niya ulit ang full name ko. Doon ako umiyak. Yung iyak na ilang buwan mong pinigil. Narinig ko sigawan ng pamilya ko sa background. Pero ang pinakamatindi kong narinig ay boses niya kasi pumasa rin siya. Siguro, iyon ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi lang dahil pumasa ako, kundi dahil pumasa rin iyong isa sa mga taong alam kung gaano kahirap makarating doon. Akala ko noon, baka hanggang review season lang kami. Pero hindi pala. After oath-taking, hindi nawala iyong closeness. Naging mas tahimik lang, mas normal, mas may tulog na. Nagsimula kaming lumabas ng mas intentional. Coffee after errands. Dinner after work. Messages bago matulog. Nung sinabi niyang gusto niya akong ligawan ng maayos, natawa ako kasi sabi ko, parang matagal mo na yatang ginagawa iyon. Pero, kinilig pa rin ako nang sinabi niya ng diretso. Years later, last week, nag-propose siya. Hindi sa fancy place. Hindi rin sa malaking crowd. Sabi niya, dito nagsimula iyong isa sa pinakamahirap na season ng buhay ko. Hindi ko in-expect na dito ko rin makikilala iyong taong gusto kong makasama habang buhay. Umiyak ako bago pa siya matapos. Hindi dahil perfect iyong setup. Umiyak ako kasi totoo. Hindi niya ako iniligtas. Hindi ko rin siya iniligtas. We studied. We broke down. We rested. We kept showing up. Somewhere between handouts, cheap coffee, practice test, and the quiet reassurance, naging safest person namin ang isa't isa. So yon, we started as review center seatmates. Now we're both licensed and engaged. Minsan naiisip ko pa rin na ang weird kung paano nagsisimula ang ilang importanteng bagay sa buhay. Sa amin, nagsimula lang sa isang bakanting upuan, isang nahulog na handout at isang simpleng bawi tayo. Hanggang ngayon, yun pa rin siguro ang paboritong parte ng story namin. Hindi siya loud, hindi siya flashy, pero totoo siya. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.